So ito nga mga kabayan, soon nga ay papalitan na po ang ating OIC ng OFW Travel Pass na makukuha natin sa eGov app. At sa mga OFW na wala pang eGov app, ito po mga kabayan, ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide kung paano po gumawa ng account sa eGov app. At sa mga nagtatanong naman ng mga kabayan natin kung wala namang Philippine number, pwede bang gamitin ang number natin dyan sa abroad or sa ibang bansa? Ang sagot dyan mga kabayan ay yes, pwede po natin gamitin ang number natin sa ibang bansa. Ganun nga ay para po tayo ay makagawa ng account sa eGov app ay kailangan po natin mag-download ng eGov app sa Play Store. At after nyo pong makapag-download ay ito po ang lalabas kapag napasok nyo na po ang application. At ito po ay para lang sa mga kababayan natin wala pang account sa eGov app. Diyan kayo sa baba, i-click nyo po ang create new account. Dito naman ay ilalagay nyo po ang inyong pangalan, first name, middle name at last name. At sa mga kababayan naman natin walang middle name, i-click nyo lang po ang small box I have no middle name. At sa mga wala namang surface ay iwanan nyo lang dyan ng blank at ilalagay nyo ngayon ang inyong email address. And after that, click create new account. So magsisend na po sila sa inyo ng code sa inyong email address. And after nyo pong malagay ang code ay lalabas po ito mga kabayan. Ilalagay po natin ngayon ang ating number. At kung wala naman po kayong Philippine number ay i-click nyo lang po ang plug sa gilid. Ay pipiliin nyo po kung saan po kayong bansa at ilalagay po natin ang ating number kung saan po kayo sa abroad. And after that, click next. At dito naman ilalagay po natin ngayon in PIN or inyong mobile PIN ng 2 beses. And after that, mag-match ay i-click nyo lang po ang next. At ito po ang lalabas. Congratulations, you successfully created your new account. Dahil nga po nakagawa na po tayo ng account sa eGov app ay kailangan nyo pong i-verify. Click verify, lalabas po ito. Dito naman ang ilalagay po natin ay of course I am Filipino. And then ilalagay po natin ang inyong birth date at kasarian. Yung iba namang ating information ay nakalagay na yan automatic dahil nga po nailagay nyo na yan kanina. At after that, click next. At lalabas po ito, your address, country, Philippines, at ilalagay nyo po ang inyong province, municipality, barangay, at house number. Kung wala naman po kayong house number, ilagay nyo lang po ang 000. At dyan naman sa line 2, iwanan nyo lang yan ng blank kung wala naman po kayong dapat ilagay. At kung dyan naman po sa postal code, at kung hindi nyo po alam ang inyong postal code, ay pwede po natin itong i-search sa Google. After that, click next. And then dyan mga kabayan, i-review po natin ang ating mga information. Kung tama naman po lahat ang inyong information, ay click next. Dito naman ay pipirma po tayo gamit ang ating daliri. And after that, click continue. At dito naman mga kabayan ay magka-click na kayo ng photo. Sundan nyo lang instruction. Blink your eye, move your head. Kapag okay na ang picture sa inyo, click yes, I'm happy. So hanggang dyan lang mga kabayan na may tuturo ko sa inyo. Kung natapos nyo na po ang ganitong proseso, ay hanggang dito na lang po. Ito na lang po ang ating pwedeng ituro sa inyo dahil hindi na po ako pwede sa double scanning at sa ID scanning dahil meron na po akong account sa eGov app. So sunod-sunod na po yung mga kabayan hanggang matapos ninyo, hanggang kayo po ay maging successful na. At sa susunod, ang ituturo ko naman sa inyo mga kabayan ay ang paggawa ng OFW Travel Pass sa eGov application. At sa mga nagtatanong naman kung paano ko nakalimutan na ang mobile number at ang email address at ang password o kaya naman nawala ang cellphone at nandun lahat ang ating information. Ating eGov app, pwede bang gumawa ng panibagong account sa eGov app? Ang sagot dyan mga kabayan, yan ang ating alamin dahil hindi ko pa naman nagawa yan at nasubukan. Any concern naman sa OEC at sa OFW Travel Pass, pwede naman po kayong sumadya inyong lugar na pinakamalapit na PUA para po mas malinaw at mabigyan po kayo tamang informasyon mga kabayan. So ganun nga mga kabayan, sana po meron po kayong nakuhang aral at nakatulong po sa inyo ang video na ito mga kabayan. At sa mga kabayan natin hindi pa nakasubscribe dyan, please like and subscribe and click the notification bell
para po updated kayo sa aking videong ilalabas mga kabayan.